Ang mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong buwan-buwan na kinikita. Nagsimula na ang Abril 2026 at may mga bagong anunsyo mula sa gobyerno na hindi pa naririnig ng marami sa inyong mga kaibigan at kapamilya. May 12,000 ayuda na ipinapalabas ngayon. May mga adjustment sa pensyon at ito ang pinakamahalagang parte. May mga kondisyon na kung hindi ninyo malalaman, maaari kayong makaligtaan ng pera na para sa inyo. Hindi ito chismis, hindi ito gawa-gawa. Ito ay nakabatay sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, GSIS at DSWD para sa taong ito. Kaya naman dito tayo magkakasama ngayon. Huwag ninyong sayangin ang 6 na minuto ng inyong oras. I-share ninyo ito sa inyong anak, sa inyong asawa, sa inyong kapitbahay na senior din. Dahil sa mundo ngayon ang impormasyon ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang bagay na meron tayo. Simulan na natin. Pag-usapan muna natin ang 12,000 na ayuda na maraming seniors ang nagtatanong tungkol dito. Ang programang ito ay bahagi ng pinagsanib na pagsisikap ng DSWD, ang Department of Social Welfare and Development, kasama ang lokal na pamahalaan para sa mga indigent senior citizens. Ibig sabihin mga matatandang Pilipino na walang sapat na pinagkukunan ng kita at hindi miyembro ng SSS or GSIS. Kung kayo ay 60 pataas nakatira sa Pilipinas at nakalista sa listahan ng DSWD bilang isang indigent senior citizen, kayo ay kwalipikado para sa social pension na 1,000 bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay 12,000. At ang magandang balita para sa Abril 2026 ay maraming munisipyo at lungsod ang nagsimula na ng mass payout ng naipon na ayuda, lalo na sa mga lugar na nahuli ang distribusyon noong 2025. Kaya kung hindi pa kayo nakatanggap ng inyong pensyon para sa nakaraang ilang buwan, posible na ngayon na ay maaari kayong makatanggap ng lump sum na 3,000, 4,000 o mas mataas pa depende sa kung ilang buwan ang napalampas. Ngayon ang tanong ng marami ay paano ko malalaman kung kasama ako? Ang pinakamabilis na paraan ay pumunta sa inyong barangay hall at humingi ng listahan ng mga benepisyaro ng social pension. Kung nandoon na ang inyong pangalan, hintayin na lang ninyo ang paunawa mula sa inyong barangay at munisipyo. Kung hindi pa kayo nakalista, kausapin ang inyong barangay captain o social worker at hilingin na kayo ay ma-assess para sa programang ito. Ang proseso ay libre at walang bayad. Huwag kayong maniwala sa sino ang hihilingin ng bayad para maisama kayo sa listahan. Iyon ay scam. Para naman sa ating mga miyembro ng SS, may ilang bagay tayong kailangang pag-usapan. Una, ang pension amount. Yang minimum na SSS pension ngayon ay nanatili sa 2,000 bawat buwan para sa mga may mas mababang kontribusyon. Ngunit ang average na pensyon para sa mga nagretiro sa pagitan ng 60 at 65 ay nasa hanggang 6,500 depende sa inyong salary credit at bilang ng taon na nagbayad kayo ng SSS. Kung ang inyong asawa ay kasama ninyo sa plano at kayo ay may dependent minor children, may dagdag na allowance kayo na 250 bawat isa hanggang sa maximum na 5 dependents. Ang malaking update para sa 2026 ay ang patuloy na pagpapatupad ng SSS pension increase na ipinasa ng Kongreso. Ang mga pensyonado na nagretiro bago pa man ng 2022 ay may karapatang sa karagdagang adjustment sa kanilang buwan ng pensyon. Kung natutulog pa ang inyong adjustment, ito ang tamang panahon para personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS hotline sa 1455. Huwag kayong mahiyang magtanong, ito ang inyong pera. Kayo mismo ang nagbayad ng inyong mga kontribusyon sa loob ng maraming taon ng inyong buhay at trabaho. Isa pang bagurong hindi alam ng marami kung kayo ay suspended o on hold ang inyong pensyon dahil hindi kayo naka-annual revalidation. Ang SSS ay may bagong patakaran para sa Abril 2026. Nagbukas sila ng mas maraming oras para sa walk-in revalidation. At ang mga senior na may sakit o may kapansanan ay maaaring magpadala ng authorized representative na may valid at special power of attorney. Kaya huwag na kayong mag-antay. Ayusin ninyo ito ngayon bago lumipas pa ang isang buwan. Para sa ating mga dating empleyado ng gobyerno na miyembro ng GSIS, may magandang balita rin. Ang GSIS ay patuloy na nagpapalabas ng pension enhancement at ang tinatawag na Special Financial Assistance para sa mga pensyado na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin.
Ang average na GSIS pension ngayon para sa mga dating government worker na may 15 hanggang 20 taon ng serbisyo ay nasa 8,000 hanggang 14,000 bawat buwan depende sa inyong huling salary at ang klase ng retirement program na pinili ninyo. Ang pinakaimportanting bagay para sa mga GSIS pensioners ngayon ay ang pagtiyak na ang inyong GSIS e-card ay bago at gumagana. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng kanilang pensyon ng tama dahil ang kanilang card ay expired na o may problema sa verification. Kung ang inyong e-card ay hindi na gumagana, pumunta sa pinakamalapit na GSIS Service Center o magpadala ng ahente na may SPA. Ang GSIS ay nagbukas din ng mga satellite offices sa ilang probinsya para mas madaling ma-access ng mga seniors ang kanilang mga serbisyo. Ito ang parte na gustong-gusto ko sa bawat video na aming ginagawa. Ang mga benepisyo na kwalipikado kayo ngunit hindi ninyo alam. Una, ang Medicare o PhilHealth. Bilang isang senior citizen na miyembro ng SSGSIS, kayo ay may karapatang sa PhilHealth coverage na walang karagdagang premium. Ibig sabihin, kung may sakit kayo at kailangan ninyong mag-hospital, ang PhilHealth ay magbabayad ng malaking bahagi ng inyong hospital bills. Huwag kayong pumunta sa ospital nang hindi dala ang inyong PhilHealth ID o Member Data Record. Ang benepisyo na ito ay nagkakahalaga ng libu-libong piso sa tuwing kailangan ninyo ito. Pangalawa, ang Senior Citizen Discount at Tax Exemption. Ayon sa Republic Act 9994, kayo ay may karapatang sa 20% na diskwento at VAT exemption sa lahat ng medisina, pagkain sa restaurant, transportation at maging sa hotel. Maraming seniors ang hindi ginagamit ito dahil nahihiya o hindi nila alam ang kanilang karapatan. Ang inyong Senior Citizen ID ay inyong golden ticket. I-present ninyo ito sa kahit saan na establishento. And ang magandang balita, ayon sa pinakabagong ruling, ang diskwento na ito ay applicable rin sa online na pagbili ng gamot sa mga accredited na pharmacy. Pangatlo, ang funeral benefit. Kung mayroon kayong mahal sa buhay na miyembro ng SS o GSIS at namatay na sila, huwag ninyong kalimutang i-claim ang funeral benefit. Ang SSS funeral benefit ay hanggang 40,000 at ang GSIS ay may katulad na benepisyo. Maraming pamilya ang hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam o nalimutan sa gitna ng kalungkutan. Gawin itong isang detalye na pag-usapan ng inyong pamilya ngayon habang maliwanag ang inyong isip. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mahalagang malaman ninyo, ang mga posibleng bawas o clawbacks sa inyong pensyon. Una, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at kumikita ng higit sa isang tiyak na halaga habang tumatanggap ng SSS pension, maaaring masuspend o mabawasan ang inyong pensyon. Ang SSS ay may patakaran na ang isang pensyonado na nagtatrabaho bilang isang regular na empleyado ay maaaring maapektuhan ang kanilang benepisyo. Kaya kung may part-time work kayo o negosyo, mas mabuting kumonsulta muna sa SSS bago kayo mag-accept ng trabaho. Pangalawa, ang mga overpayment na hindi ninyo alam. Minsan dahil sa error sa sistema ng SSS o GSIS, maaaring nakatanggap kayo ng sobrang bayad ng hindi ninyo alam. At kapag natuklasan nila ito, magpapadala sila ng abiso at iaaresto ang inyong susunod na pensyon upang mabawi ang sobrang bayad. Kung makatanggap kayo ng ganitong abiso, huwag kayong matakot. Pumunta sa SSS o GSIS at humingi ng malinaw na paliwanag at ng payment plan kung hindi kayo makabayad ng buo sa isang SWAC. Palagi kayong may karapatang makipag-usap at magnegosya sa kondisyon ng pagbabayad. Pangatlo, at ito ay mahalaga, ang income tax. Ang mga pension mula sa SSS at GSIS ay generally exempt sa income tax sa ilalim ng Philippine law. Ngunit kung kayo ay tumatanggap ng karagdagang kita mula sa renta, negosyo o iba pang pinagkukunan habang nasa retirement, maaaring kailangan pa rin ninyong mag-file ng income tax return. Huwag ninyong baliwalain ang BIR. Mas mabuting kumonsulta sa isang accountant o sa inyong lokal na BIR office para masiguro na wala kayong anumang obligasyon na hindi ninyo alam. Alam nating lahat na ang pagpunta sa SSS o GSIS office ay maaaring maging nakakapagod lalo na para sa ating mga seniors. Kaya naman gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang tips na magpapasimple ng inyong buhay. Una, pumunta ng maaga.
Ang pinakamabuting oras ay 8 o 9 ng umaga bago pa magsimulang mataon ang pila. Dalhin ninyo ang lahat ng kinakailangang dokumento sa isang solong sobre, inyong valid ID, inyong SSS o GSIS number, inyong bank details kung kailangan ng update, at ang kahit anong sulat o abiso na natanggap ninyo na may kaugnayan sa inyong concern. Pangalawa, gamitin ang online na serbisyo kung kaya ninyo. Ang SSS ay may SSS portal at ang GSIS ay may GWAPS kiosk at online na account. Kung may tumutulong sa inyo na anak o apo na sanay sa computer, maaari nilang tulungan kayong i-check ang inyong pension status, contribution history, at i-update ang inyong personal na impormasyon nang hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Ito ay malaking tulong lalo na sa panahon ng tag-ulan o kapag hindi kayo masyadong well. Pangatlo, mag-ingat sa mga fixers sa labas ng SSS at GSIS offices. Maraming matatandang Pilipino ang nabibiktima ng mga taong nag-aalok na pabilisin ang proseso para sa bayad. Ang lahat ng serbisyo ng SSS at GSIS ay libre. Kung may sinasabi sa inyo na magbayad para maisulat ang inyong pangalan sa listahan o mapabilis ang inyong claim, iyon ay isang malaking pulang bandila. At sa huling bahagi ng ating pag-uusap ngayon, nais kong bigyan kayo ng ilang estratehiya para mapalaki ang inyong monthly income sa retirement. Una, kung kayo ay may asawang kasama ninyo at siya ay may sariling SSS o GSIS membership, siguraduhing nag-a-apply ang bawat isa sa inyo para sa inyong sariling pensyon. Maraming mag-asawa ang nag-iisip na isa lang ang kailangan mag-claim. Ngunit ang katotohanan ay bawat isa sa inyo ay may hiwalay na karapatan sa inyong sariling benepisyo. Pangalawa, kung hindi pa ninyo nakukuha ang inyong lump sum na retirement benefit na naipon ninyo sa SSS o GSIS, ito ay maaaring maging malaking halaga. Pwedeng 50,000, 100,000 o mas mataas pa depende sa inyong kontribusyon. Gamitin ang pera ng maayos. Huwag ninyong gastusin lahat ng sabay-sabay. Ipunin ang isang bahagi para sa emerensya at ang natirang bahagi para sa mga pangunahing pangangailangan. Pangatlo, huwag ninyong kalimutan ang inyong mga karapatan bilang isang senior citizen sa pamamagitan ng Expanded Senior Citizens Act. Ang inyong local government ay may obligasyon na magbigay ng karagdagang tulong sa mga indigent seniors sa inyong lugar. Kay mausap sa inyong OSCA ang Office for Senior Citizens Affairs sa inyong munisipo. Sila ay nandoon para tulungan kayo at dapat nilang i-facilitate ang inyong access sa lahat ng benepisyo na para sa inyo. Mga kababayan, huwag ninyong hayaang lumipas ang Abril 2026 nang hindi ninyo sinisigurado ang inyong mga benepisyo. Ang 12,000 ayuda, ang inyong SSS o GSIS pension, ang inyong PhilHealth, ang senior citizen discount, lahat ng ito ay inyong karapatan. Pinaghandaan ninyo ito sa pamamagitan ng inyong mga taon ng pagtrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Walang dapat mahiya na i-claim ang sarili nilang pera. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung mayroon kayong tanong o kung gusto ninyong malaman ang higit pa tungkol sa isang partikular na benepisyo. And huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa pinakabagong impormasyon para sa ating mga senior citizens. Mahal namin kayo, ingatan ninyo ang inyong kalusugan at hanggang sa susunod na video. Maraming salamat!